selos. Ito ang minsang pinagmumulan ng sama ng loob. Dahil dito, nakakagawa tayo ng mga bagay na masama sa kapwa. Isa na doon, ang kulam. Hello everyone! Ako ang inyong host at maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Hit the notification bell so you don't miss an upload. Sa isang tahimik na probinsya na akala'y ligtas at payapa, isang bakasyon ang nauwi sa bangungot. Isang babaeng walang intensyong umagaw pero naging sentro ng galit at inggit. Ngayong gabi, pakinggan ang liham ng isang dalagang nagbakasyon lang sana sa bahay ng kanyang lola. Ngunit umuwi dala ang isang sumpang halos ikinamatay niya. Handa ka na ba? Ito ang kwento ni Ashley. Magandang gabi po. Ako po si Ashley at ang kwentong ito ay naranasan ko nung nagbakasyon ako sa probinsya ng lola ko. Isinulat ko po ito dahil hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang takot at trauma ng mga nangyari. Akala ko noon, pahinga lang ang kailangan ko, layo sa ingay ng siyudad, sariwang hangin at tahimik na gabi sa probinsya. Hindi ko alam na may mga bagay palang mas buhay at mas mapanganib sa lugar na akala ko'y ligtas. Sa unang linggo ko roon, maayos ang lahat. Simple ang buhay, maaga ang tulog, at kilala ng lola ko halos lahat ng tao sa baryo. Isa sa mga madalas kong makasalubong ay si Marco, anak ng kaibigan ng lola ko. Siya ang madalas utusan kapag may kailangang ipaabot o ipagawa. Mabait siya, tahimik, at laging nandoon kapag kailangan. Hindi ko intensyon na mapalapit sa kanya. Natural lang ang pagiging magaan ng loob ko dahil wala naman akong kakilala roon. Madalas kaming magkwentuhan sa hapon sa may tindahan. Doon ko rin unang napansin ng isang babae, si Lina. Tahimik siya, pero palagi kaming tinitignan. Kapag nandoroon ako, hindi siya nagsasalita. Pero kapag nakaalis na ako, saka siya nagiging madaldal. Isang beses, narinig ko siyang sabihing, hindi siya taga rito. Hindi ko pinansin. Akala ko selos lang o pagiging protective sa lugar nila. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Nawalan ako ng ganang kumain, madalas sumakit ang ulo ko kahit wala namang dahilan. Sa gabi, hindi ako makatulog. Kapag nakapikit ako, parang may bumubulong, mahina, pero paulit-ulit. Hindi ko maintindihan ng sinasabi, pero alam kong masama ang pakiramdam na dala nito. Isang umaga, paggising ko, may nakita akong buhok sa ilalim ng unan ko. Akala ko buhok ko lang, pero hindi. Mas mahaba at mas makapal. Ipinagpag ko lang at hindi sinabi sa lola ko. Ayokong isipin niyang nag-iimbento lang ako. Pero araw-araw, palala ng palala ang nangyayari. Bigla akong nahihilo kahit nakaupo lang. May mga pasa akong hindi ko alam kung saan galing. Isang beses, nagsusuka ako ng itim parang putik. Doon na natakot ang lola ko. Tinanong niya ako kung may nakaaway ba raw ako, kung may nakainggitan. Doon ko naalala si Lina. Sinabi ko sa lola ko ang tungkol sa kanya, kung paano siya laging nakatingin, kung paano siya biglang umaalis kapag dumarating ako. Tahimik ang lola ko matapos kong magsalita. Sabi niya, may gusto si Lina kay Marco. At doon ko nalaman ang hindi ko alam. Madalas palang magtanong si Marco tungkol sa akin. Kung kailan daw ako aalis, kung okay lang ba raw ba ako, kung babalik pa raw ba ako sa siyudad. Hindi ko intensyon, pero doon nagsimula ang galit. Kinagabihan, habang nilalagnat ako, may narinig akong kumakatok sa bintana. Pagtingin ko, walang tao. Pero sa lupa, may maliit na supot na may lamang buhok, piraso ng tela at buto. Napasigaw ako. Doon na kumilos ang lola ko. Dinala niya ako sa isang matandang babae sa kabilang baryo. Hindi na niya sinabi kung sino iyon. Basta sabi niya, may ginawa sa'yo. Hindi sakit to. Pinaupo ako sa sahig. May binulong siya sa halaming niya habang hinahaplos ang likod ko. Bigla akong nagsuka. Buhok, parang sulid at dugo. Nawalan ako ng malay. Pagkagising ko,
Mahina pa rin ang katawan ko pero gumaan ang pakilamdam. Sinabi ng matanda na kinulam daw ako dahil sa selos. Hindi para patayin, kundi para pahinain, para umalis ako. Kinabukasan, umalis ako ng probinsya. Hindi na ako nagpaalam kahit sino. Pagdating ko sa siyudad, unti-unting bumuti ang kalagayan ko. Ilang buwan nang lumipas, nabalitaan ko na umalis din si Lina sa baryo. Walang sinabi kung saan siya nagpunta. Si Marco raw ay hindi na rin nagtagal. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung gaano kalalim ang galit na kayang itanim ng selos. Pero alam ko ito, may mga lugar na tahimik sa paningin pero puno ng inggit, puot at kulam na hindi mo makikita hanggat hindi ka na ang target. At iyon po ang eksperyensya ko na sana'y hindi nyo na maranasan kailanman.